miners mga boss. Kung gusto nyo nagmamine, ito review natin. Kung may extra time ka, halika review natin to. Let's go! So ito na nga mga boss, no, pick miner. So dito sa part 1, papakita muna natin yung mga characters at yung mga medyo ginagawa nila, no, yung mga basic. So sa part 2 doon na natin lalaroin. So dito mga boss, pwede kang mamili ng mga palakol mo, no. Pwede kang mamili ng characters mo at iba-iba yung attributes and also yung rarity. So may common, rare, so for you to be aware. Tapos may pick dito, yun yung gagamitin mo pang mint na mga worker, no. And also another thing to consider mga boss, maraming mga pwedeng i-mine dito na minerals, no. So kailangan i-review nyo mabuti white paper para ma-master nyo to, no, sa lahat ng papasok dito. And also for you to be aware mga boss, meron din mga furnaces dito. So meron din refinery, no. So sa lahat ng mga naglalaro dyan ng Yuri's Revenge, no, Red Alert, alam nyo naman yung refinery, no. It's basically gold refinery, iba't iba, no. So another thing to consider, may mines din dito. Siyempre kaya nga naging pick mines. Tapos available siya sa Google Play Store and also App Store. So big plus yun mga boss, no. Review natin white paper nya. So kung titignan nyo mga boss, merong FAQ para sa mga basic na katanungan. Yan yung mga workers, no. Kapag common, minting chance 60%, rare 30%, epic 10%. Tapos yung mining success rate, epic 60 to 80 agad. Meaning mga boss, pag nag-mine ka, ano yung guaranteed na talagang makukuha mo yung minay niya, kasi minsan nag-fail eh. So ganito tong game na to, magmamine ka, kapag nag-fail hindi mo makukuha, pag nag-success makukuha mo yung premyo. So maximum level na workers 10, no, at pwede ka lang mag-mine once per day, no, yung worker. Tapos next nun 24 hours na, kasi napapagod din yung worker. So consider nyo yun mga boss, no, na kapag nagle-level up din yung worker, tumatas ng 2% yung success rate. So yan yung mga gagamitin niya pang mine, yung pick access ang tawag. So common 60%, rare 30%, epic 10%, minting chance, no. So kapag epic, mahirap talaga makuha, mamint agad yung pick axe niya, no. So mining power 80 to 100 yung epic, rare 60 to 80, common 40 to 60. Tapos i-equip mo yan, no, sa mga minute mong workers. So forma ng epic mga boss, talagang parang Mjolnir, no. So ito yung mga mines, no. May coal, iron, silver, gold, diamond. So yung price kapag diamond 30, normal lang naman yung pinakamahal talaga yung diamond, no. Tapos gold, tapos silver, tapos iron, tapos coal. So once per day lang yung pag-mine dito at napapagod talaga yung mga workers mo. And also pag na-extract mo na lahat na available sa mine, masisira na yung mine. So magbabay ka sa store, pwede, optional yan. So another thing to consider. Tapos yan yung mga furnaces, no. So common 60%, rare 30%, epic 10%, tapos yung iron 16, tapos silver 24, 32 gold, and 40 diamond yung furnaces. Tapos yan yung refinery, iron 16, silver 24, gold 32, diamond 40. So kailangan mo ng 120 times ng raw mineral, no, parang furnaces para maproseso. So yan yung guilds, no. Meaning mga boss, pwede kang makipag-social sa mga kilala mo, no. So para maglaro kayo. Also may bank din dito. So yung iron 4 pick, silver 6 pick, gold 8 pick, at diamond 10 pick. So pwede kang mag-exchange ng refined mineral 4 pick, no, para may pag-transaction ka sa bangko. So may fee na 50%, no, kapag gusto mo yung instant exchange, at mare-reduce na 5% yan each day. So parang point to fish din, may tax, no. Yung hindi na pwedeng one day pa lang hindi na ma-minus yung tax. Dapat hintayin mo muna matapos lahat ng tax hanggat ma-maximize mo. So 5% pwede na yun, wag 50. So yun yung distribution ng token, as you can see. So marketing 2% lang yung budget nila, masyado mababa. Reward pool sakto lang. So yan yung liquidity, as you can see. And also yung naka-vesting period naman yung sa dev wallet. And also yung sa private sale, no, another thing to consider, linear vested. So naka-lock din. So i-check nyo na mabuti, no. Yan yung mga wallet nila nakapakita yung CA, which is good, no. Which means that they do believe in their project. Di sila basta-basta magrarag. So pero siyempre nasa decision ng devs yan. Pero at least yung transparency nandun, no. Nakapakita yung CA, naka-lock. So i-check nyo rin yan. Pero yan yung roadmap nila, as you can see, very detailed din mga boss, no? So ang dami nilang natapos.
beta D-App, mobile, alpha, beta, team expansion, yun yung gagawin nila, staking system. Magre-release din sila ng 1.0 D-App, no? Guild system, dual system. And also, natapos na rin nilang KYC, no? At contract audit, seed sale, alpha D-App, starter pack sale, ILO, list on PancakeSwap at CoinGecko, and deep audit. So, yung mga important processes, halos natapos na nila. Okay, na-audit na sila. Okay, nalapag na nila yung token nila sa PancakeSwap and CoinGecko. So, another thing to consider dito mga boss, no, sa Pick Mindset, yung tipong game na mahilig kayo sa mining, mahilig kayo sa pagbasa sa mga characters, no, para alam nyo, ma-maximize nyo yung nakukuha ninyo. And also, hindi masyadong interactive yung game, meaning easy lang siya. Kiniklik mo lang yun, nagmamine ka lang, papakita ko rin sa part 2, no. So, hindi siya masyadong nakakapagod, hindi siya masyadong nagko-consume ng oras mo. Kung ikaw yung tipo na ayaw mo yung masyadong naglalaro ka, yung talagang marami ka pang gagawin bago ka kumita, then pwede tong game na to para sa'yo. But of course, the decision is still up to you. I'm not liable to these NFT games, okay? So, may merchant system, deploy system, betting system, launch governance token, PvE game, okay, GDD voting system, tapos ma-release din yung V2.0 D-App, blacksmith system, new races introduction, PvP game, God, and PvP game beta. So, magkakaroon din ng PvP dito mga boss. Baka labanan ng mga workers, no? Which is interesting, no? So, yan yung isa sa mga inaabangan natin sa Pick Mines. Also, bukod kasi sa nagmamine ka lang, gusto rin nilang gawin na additional way to earn, no? Parang Ninja Estate. Diba? Kaka-release lang ng bagong update nila. So, pwede na yung PvP. And also, another thing to consider sa mga ganitong klaseng games, darating yung time na magsasawa ka sa kakamine. So, kailangan mag-adapt sila ng bagong changes para hindi magsawa yung mga players, which in turn mag-attract na new players in the future. Kasi kung ganito lagi, okay, nakakasawa din kung wala update, diba? Kaya nga yung mga games nag-update sila para yung mga new players and also yung mga current players hindi sila umalis sa game nila. Kaya yung COD, kahit sobrang ganda na, pansin mo lagi may update, diba? Yung Call of Duty Mobile. Kasi kung hindi sila mag-update, magsasawa din yung mga tao, no? Kahit gaano pa kagandang game. So, another thing to consider. Gusto ng mga tao yung may pagbabago. Now, kung titignan nyo yung mga roadmap plan nito, very detailed siya, no? Yun yung isa sa mga gusto ko dito. Hindi ko lang nagustuhan dito ay sana mag-implement sila ng sidechain, no? Para sa gas fees. And also, mag-implement sila ng bagong, metaverse experience, no? Pero overall, that's it, guys. This is Danjo the Capital Master. Ingat kayo mga boss and have a nice day.